na ang mga anak ng Diyos ay parang eagles, parang agila. Hindi sila mapapagod, hindi sila mamihina, hindi sila maglulupay-pay. Sila ay parang ang eagles, parang agila, na lumilipad sa presensya ng Diyos ng may kagalakan at kapayapaan na puspos ng Espiritu Santo, na laging sumasamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At laging babad sa presensya mo, O Diyos, sa iyong Santong Espiritu, Panginoon. Abide in me. Abide in me, I
So marami pong mga issue ngayon na mga hindi pagkakontento, mga bansa, may amanan, gusto pa ng mga teritoryo, sa mga project sa bansa natin, hindi naman talaga ginagawa. No? May kaso nga sa gobyerno sa Senado na tinitingnan yung mga project na wala naman, hindi naman nilagay doon. Walang nilagay na project, walang pinagtaga. Walang ginawa, wala siyang ginawa. So mga kapatid, maraming ganyan issue na hindi pagka-kontento ng mga tao. So dapat, mga kapatid, tinuturuan natin yung mga bata tungkol dyan. Para yung susunod na henerasyon, tagal na maliit pa ako. Talagang bahan talaga. Palala yung baha. Kahit anong lagay ng hindi naayos yung baha sa Maynila. Yung mga mahal na lugar, Marikina, ang mahal na lugar, binili mo, baka nagpagawa ng bahay mo, tapos ganun din, napakalala ng baha. Tapos gawa na lang ng project, halos 600 billion ngayon, hinahanap ng 600 billion. Wala pa rin nangyari. Sa laki ng halaga na yun. Halos kalahating trilyon piso. Wala pa rin nangyari. Kawawa naman yung mga tao. Ilan lang yung mga nagpa-project lang ang nakikinabang. Yung mga tao, taon-taon lang, 20 bagyo. 20 beses lang tatamaan ng mga ganyang baha. Taon-taon yan. Habang ibang mga kontraktor na namasa, nagkaroon ng mga ganyan. Ang mga Pilipino talagang kawawa. Talagang nakakaawa. At nakaraan nung nagsimulang bumaha sa Dubai, sabi ko, ano ba yan? Napakunlad na bansa. Maraming mga kilalang tao na gumawa ng lugar. Kalila sa Pilipinas, kalila din sa lugar na bang bansa yan, ba't baha? Bumbog. Tapos sunod-sunod na, Amerika, Europe, no? Sila naman, hindi naman sila papayag na hindi mo gastos sa inyong pera para doon. Sa Dubai, baka mapugutan ka ng ulo. No? Hindi sila kagaya ng mga Kristiyano. Doon, pugot-pugot doon. Pagka ano ka doon, mapupugutan ka doon. Sa mga bansang yan. Pag hindi mo nilagay yung tamang pera dyan. You know? Pilipinas, hindi ganun Wala silang takot sa Diyos Doon, takot sila mapugutan. No? Kaya, ilalagay talaga nila yung mga bagay nito. Amen? Yung Bonifacio Global ngayon, maganda, hindi binabaha. Yun ang dapat, ganun dapat ang ginawa. Amen? Pero hindi, sa maling kamay napunta yung budget. Naging mga ghost project. Kawawa naman yung mga tao na nagdurusa sa mga ganyan. Taong-taong, kadami na bagyo, kadami baha. Naglalakad, nagkukumute, mga ganun. Mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay darating siya rito, yung mga patay ang una, bubuhayin niya yan, yung mga patay, mga namatay kay Kristo. Tawag dyan, mga tulog Gigisingin, hindi naman talaga sila namatay. Kasi binigyan sila ng eternal life, buhay na walang hanggan. At nangyari yun sa kanila, pinatulog lang kanilang katawan. Ibabangon ulit yun. So pagdating na nagkaroon na ng bagong katawan yung mga patay,
yung mga buhay naman, papalitan ng glorified body yung katawan. Tapos, angat sa taas, angat. O, dadagitin. Okay? Pagdating sa taas, ngayon, wawasakin ngayon itong mundo na napakainit. Dahil na sinabi ni Pedro, it shall be destroyed by fervent heat. Sobrang init. Wasak, sira lahat to. Napakainit. Sunugin ko lahat. Pagkatapos nun, kasi pagkatapos ng bababa na yung bagong Jerusalem, bagong langit at yung heaven and yung earth, bagong Jerusalem, bababa na. Tapos mag-ahari ngayon si Jesus ng 1,000 years dito. Amen? Pagkatapos ng 1,000 years, makakawalan si Satanas ulit, at doon naman siya ilalagay ngayon sa dagat-dagatang apoy. Tapos susunod na, luwas na. Wala nang kasamaan. Okay? Pero si Jesus na ang nag-aaral sa mundo. Amen? So may talinaga si Jesus na sa pagtatanim, sa taniman, kukunin muna yung mga damo. Susunugin. Kita niyo yung talinhaga? Tapos pagkatapos sunugin yon, kukunin ngayon yung bunga. Kukunin pareho. Yung damo, kukunin yung bunga. Ang unang susunugin yung damo. Pag nasunog na yung damo, tsaka ngayon naanin yung mga bunga. Amen? So, bakit inangat yung mga Kristiyano? Mga patay binuhay, yung mga buhay, bakit tayo ay umangat? Kasi susunugin yung nasa baba. Amen? Ayun. So, hindi tayo mapupunta sa taas. Na magpakailan-kailan pa man, hindi. Inangat tayo kasi nasa baba susunugin. At ang ginamit na salita doon, ang ibig ay ginagamit sa convoy. Ibig sabihin ng convoy, sasamahan mo yung darating. No? Hindi ginamit yung salita na yun na susunduin ka ni Jesus, tapos dadaling ka doon. Hindi yun ang pagkakagamit ng salita na yun. Sa wika na yun. Ang salita na yun, kukonvoyan mo ang Panginoon sa pagpunta niya rito. So, pag-angat doon, yung dito sa baba, masusunog lahat. Sunod niya, mawawasak lahat yan. Pagkatapos ngayon, bababa yung bagong Jerusalem, bagong new heaven, new earth, bagong langit, bagong lupa. Bababa sa mundo, maghahari ngayon ng 1,000 years. Amen? So yan, at mangyayari yan sa puntong parang hindi na kaya ng mga tao. No? Sabi yan na kung hindi rin paiksi ng panahon, walang maliligtas. Ibig sabihin, gagawin niya ng Diyos sa oras na talagang halos mapapahamak na yung mga Kristiyano. Doon sinabi ni Jesus kung hindi naman kasi nila hindi pa iiksiin, wala talagang maliligtas. Wala sino man sa atin maliligtas. Kundi pa iiksiin ng panahon, kundi sa darating. Amen? Mararanasan natin yung hirap na yan. Ngayon sinabi sa Matthew chapter 24. Pero, gagawin ni Jesus yung pagpunta rito para may maligtas. Meron naman maligtas. Alam nyo, sinasabi ni Jesus sa mga vision sa mga tao, I will come sooner than you think. Pupunta ako dyan, mas mabilis pa sa iniisip nyo. Kaya bakit iniisip natin? Kung totoo yan, na mas mabilis ang pagpunta ni Jesus kaysa sa iniisip namin, ni Marvin, o na nating lahat. Ba't wala pa siya? Kasi mga kapatid, gusto ni Jesus magligtas pa. Amen? Gusto niya may maligtas pa. Kung hindi na siya magdadagdag, andyan na siya, nakarating na siya. Di ba?
Hindi na tayo magtuturo na dati si Jesus. Ito naman, tuturo naman na dati si Jesus. Hindi na tayo pag-ganon. Kaya lang tayo prisang dati si Jesus. Buwan-buwan, taon-taon. Kasi nga, nagdadagdag pa si Jesus na ililigtas niya. Ngayon, ang daming revival yun. Sa internet. Alam niyo ba, kumikilos ang kaaway, kumikilos din ang Diyos. Sabi ng Bible, sin abounds, grace did much more abound. Gumikilos ang kaaway, dumidilim ang panahon natin, kumikilos din ang Diyos. Paliwanag din ang paliwanag, yung liwanag na binibigyan ng Diyos sa atin. No? Ang liwanag, hindi matatakot sa dilim. May magsasabi, huwag bigyan ng takot yung mga tao. Mga kapatid, ang liwanag hindi natatakot sa dilim. Amen? Ang nasa mundo ang natatakot sa dilim. Ang mga nasa mundo. Sa panahon nga ni Moses, yung dilim doon, nararamdaman nila eh. The kind of darkness that can be held, nararamdaman na kadiliman. Madilim pero ramdam mo madilim. Meron mo yung naramdaman mo yung kadiliman. Ganun kadilim sa Egypt. Naranasan mo yung sobrang dilim. Amen? Pero tayo nasa liwanag, hindi tayo natatakot sa dilim. Walang dilim na naglakad, tumakbo sa liwanag, nawala. Isang-isang mata, nawala ang dilim. Ganun kalakas ang liwanag. Pag tayo liwanag, hindi ka takot dyan. Amen? Meron nga dito sa aking kopya, sabi nga yan, alam niyo ang pagdating ni Jesus kasi kayo ay hindi kayo tulog, kayo mga gising. Kayo ay hindi sa gabi, kayo sa araw. Sabi nga yan, kayo yung mga anak ng araw, ng liwanag. Hindi kayo anak ng kadiliman na natutulog. Amen? Alam mo, darating si Jesus. Hindi siya darating sa iyo na bilang magnanakaw. Amen? Ang dumarating ng magnanakaw, yung mga natutulog, yung mga nasa sanlibutan. Amen? Pag dumating si Jesus, alam mo, darating siya. No? Alam ng mga tao, yung nakakaalam na yan, alam niya kung nagmamatigas siya. Alam mo na darating ang Panginoon, sinasabihan na ako, ayaw ko pang makinig. Alam niya. Ngayon kung nagmatigas siya na yun. Amen? Alam niya na darating ng Panginoon. Ang tupa nga, sabi ang tupa, nakikinig sa pastor. Nakikinig sa pastor ang tupa. Alam niya yung boses ng pastor niya. Alam niya, ang pastor niya darating na. Alam niya yung pastor, tinatawag siya. Amen? Kilala niya yung boses. Yan. Kaya hindi mo ito sabihin na darating yung Jesus sa bilang magnanakaw. Pag tayo nagmamatigas tayo, alam naman natin darating nagmamatigas tayo na yun. Hindi na problema ng Diyos yun. Kasi alam mo ang boses niya. Amen? Alam mo, yung tumatay dito sa harap kung sarili lang niya yan. Amen? Sabi sa Bible, pag nasa inyong anointing, ang Espiritu Santo, ang unction, pero ang Greek word doon, anointing, ang unction. Pag nasa inyong anointing, ang Espiritu Santo, hindi na kayo kailangan turuan ni inuman. Amen? Eto, nagsasalita rito, pwede gamitin to ng Diyos na tawagin yung mga tupa nang sa kanila kung sila'y lalapit. Amen? Yan. Pero alam mo, na tumatawag na yung pastor mo, tumatawag ng Diyos. Alam mo yan. No? Kaya kayo, nasa liwanag kayo, alam niyo yan. Hindi kayo tulog. Ang natutulog lang yung mga nasa dilim, yung mga nasa sanlibutan. Yung hindi nakakakilala ng boses ng Panginoon. Amen? So, ang sikreto po dito mga kapatid, Espiritu Santo. Amen? Yan ang sikreto. Yan ang tatak ng kaligtasan. Espiritu Santo. Sabi doon, yung mga napugutan para kay Kristo ay bubuhayin. Sabi raw sa Revelation, ito yung unang